Sunday, world date 123 9:18 a.m. Didman's Blog 2023, episode 94, end end years. End year, hindi end time, end year. Let's go travel. Namiss ko yung travel time. Начинаем движение. So, ang gagawin natin? Pipick up tayo ng ng Christmas delivery. Then habang nagdi-deliver tayo, mag-uusap, di-discuss ko lang yung ano lang, sasalita lang ako pero hindi ako magbubukas ng Bible. Kunyari. Discussion lang talaga. Kasi once na nagbukas ako ng Bible, or mag-enjoy na naman ako sa pagbubukas, nakalimutan ko yung this other enjoyment. So, para Поверните направо. bakit ko ginawang title ng ating yung itong vlog na to ay end year, kasi itong 3 years na 3 years na nag-vlog ako, Следите за скоростью. palagi akong nakakarinig ng mga end times prophecy preaching. Nangako ako na hindi ako magbubukas ng Bibles, nangangati na naman yung kamay ko. Sige na nga. Внимание, следите за скоростью. Papa, doon kasi sa sa Bible, sa isang book na sinulat ni Pablo sa atin, merong mga tao doon na nagko-complain, lagi sinasabi na darating na ang end times, wala naman nangyari, ganun pa rin, ganun. So ito yung mga makukulit, so in-reiterate ni Paul na talagang darating yung end times, quote unquote end times, kasi kasama yun sa sa preaching ng ating Panginoon sa mga apostol sa Matthew 24. And then sabi ko ba angkop yung title kasi New Year, so end year. Yun dahilan kung bakit ang title natin ngayon ay end year, base yun dun sa hindi naman sa i-ridicule ko rin yung yung second coming ng Panginoon, tulad nung ginagawa nung mga disobedient Jew, tapos dumating yung second coming ng Panginoon sa kanila, yung judgment, wala na silang magawa. So sa atin ngayon, definitely talaga magkakaroon end year tayo kasi bukas New Year. So hindi mo kinakailangan maging graduate ng School of Prophecy para malaman na ang 2023 old year ay masusundan ng 2024 New Year. So gusto ko lang balikan ng alaala yung nung mag-start ako ng vlog na to, yung uncertainty ko dun sa paggawa ng vlog, medyo kine-question ko ang sarili ko doon whether it's appropriate or not, kasi nga ang most lang i-discuss ko doon will be my findings dun sa akin personal Bible study, saka yung mga findings ko, saka yun talaga unlike yung other Christians, quote unquote, na basta na lang sila tanggap ng aral, hindi nila pag-aaralan yung natanggap nilang aral, tulad ng admonition ni Paul, ng Bible sa atin na study, pag-aralan niyo yung mga nare-receive yung doctrine, whether it be of God or not.
Kasi the preaching may be the same with God, with the teaching of God, with the same thing with the Bible because the Bible is being used. Kaya lang, the way yung paggagamit ng Biblia is wrong, deceptive, and most of all, erroneous. Kasi maraming tinanggal, maraming binawas. And then yung mga binawasan, dinudugtong dun sa mga other verses na pinagbawasan to prove na tama yung doktrina na kanilang binibenta sa atin. So, first year, yung first vlog ko, mahaba yon. Kaya lang dahil ang dami kong doubt, so ang dami kong pinagtatanggal, unfortunately, pwede kong ibalik yung sa original para makita ko kung ano yung mga pinagtatanggal ko. Kaya lang, better na siguro na I retain it that way to remind me na as far as my understanding goes during the time when I made that vlog, yun yung aking pagkakaintindi. And then, oddly enough, the more I discuss yung result ng aking study, the more na enlighten ako dun sa the more na natutunan ko yung mga natutunan ko na, no? So nagkaroon ng mas lalong na intindihan ko ng gusto kasi somehow while discussing it, nire-remind ako ng Holy Spirit ng Panginoon na yung reality ng aking study na is something na not bragging, that it really comes from God. Bakit? Kinuha ko na ba? Yeah, I think so. Nag-lock yung brake. So, ang start ko ng premise doon is importante ang pagsunod sa 10 utos ng Panginoon kasi hindi ko pinanghawakan yung accepted norm ng mga Christian na ang Ten Commandments ay paso na, decoration na lang yung sa wall. It speaks something about how God dealt with man nung sa past, and then when Christ come, hindi na kailangan siya. And then maraming verses yung isang verse yung pinagbasihan ng mga Christian doon na hindi na kailangan ng ang kautusan, but at the same time yung ginamit naman na verse na yun was cut. So hindi rin nieba. Hindi ko nakita yung nasa right. Oops! Hindi ko nakita yung nasa right ulit. Yung una pala left. So nag-start nga ako doon na yung premise ko taught by my mother, no, na this is the word of God, sinabi ito, so dapat itong sundin, and I followed that. And then na-reinforce pa yun sa father ko, kay tatay, kasi sundalo siya, no. Ang motto ng mga sa military is obey first before you complain. Natutunan ko rin kasi nung nagko-complain ako, sabi sa akin, bakit ka magko-complain, sumunod ka muna din, you complain. So sinunod ko yung utos niya, and then after na masunod ko yun, tinuloy ko yung complaint, sabi sa akin, bakit ka pa magko-complain, sumunod ka na. So so very profound yun. So ganun pala ang Panginoon. God wants us to obey. Ang turo kahit hindi mo naintindihan, sumunod ka. But actually, yung pinapasunod niya sa atin ay naintindihan natin, kaya natin sisunod. And humanly speaking, we will not obey something na hindi natin naintindihan. So, iba, binibigyan sila ng motivation para sumunod. May mga sweeteners na pag sinunod may reward.
Pero on my part, walang reward nung pinapasunod ako ng tatay ko. Pero ang satisfaction nandoon na yung reality ng life ko nung maliit ako, nakita ko nung matanda na ako na it's true. Once na nagsabi ang Panginoon, nagutos kasi may inutos ang tatay ko, maglinis, no? And then ang complaint ko, bakit ako na lang? Bakit hindi mo utos ang iba mong anak? Galing ka na. So sabi sa akin ng tatay ko, sumunod ka muna, tapos saka ka mag-complain. So alam ko yung inuutas niya, alam ko yung dapat sundin. Hindi ako yung sumusunod sa something na vague. And that is yung yung mistake ng sa Christianity today. They follow something na na they do not understand. They do not study. Or if they do study, mali yung pinapa-study sa kanila because it is not what God wants us to do. It is not what God wants us to inculcate in our mind. So, nag-start ako doon. And then at the end, up to the point na the more I study, the more I share it sa imaginary audience, except dun sa mga aking mga anak, then na-realize ko na, I have all the notes. Kasi for the past many years since I retired, nung panayang research ko, yung mga nire-research ko, sinisave ko yun eh. Kaya nga namimiss ko ngayon yung aking lumang PC kasi yung sa memory na nakuha ko yung mga data na kailangan ko, no? Nakuha ko na. Kaya, pag alis ko sa kasyan na nag-move. Okay lang. Hindi pala ako dapat naging impatient. Anyway, lesson learned. So, ganun pala yung mga inipon ko na studies, no? I did it correct kasi nung binabalikan ko na, no, after ma-confirm ko yung katotohanan, no, sa mga previous Bible study ko, nung kinokolate ko na, yung net sa internet, wala na. Either nawalan ako ng access, hindi ko ma-access, o nawawala yung site, binura. Either dinelete nung nag-load dahil na pressure siya na i-delete, or dinilit ng kalaban niya to suppress the truth. But anyway, at least nakuha ko, may copy ako, no? Kaya lang, yung computer naman na yun, wala. Last year, nasira yung computer, binilan ako ng bago, and then I was supposed to take yung mga HDD, HDD kasi hindi siya SDD, no? Wala na. 3 HDD na nandoon yung aking mga studies. Hindi, meron akong backup. Pero yung backup ko, yung mga necessary lang. Yung mga very, very important, sabi ko na at least kahit mawala itong mga ito mag-survive. So, nag-survive yung yung essential. Although yung mga non-essential na sinasabi ko, actually essential din pala kasi gas. Ano ba yung fuel ko? Where's my fuel? Okay. Mataas pa. Держитесь левее. Ano ba yung sasabi ko? Yung nawala, and then nawala. So, wala na. But I still have it in my memory. So, kahit wala na siya, at least alam ko yung diniscuss, and then I can look for the verses sa Bible, yung mga chinap-chap na verses, and then I studied it. With dun sa kasama ng mga chinap-chap. So, it's more clearer that way kesa dun sa ginawa ng teaching ng church na pinagugupit-gupit nila yung Bible at pinagtagpi-tagpi sa ibang mga Bible verses. So, natutunan ko yun. And then, na-shock. Nagulat ako nung makita ko yung sinasabi ng Panginoon, yung truth about the deeds of the law, no? Works of the law, sinasabi
Paul na walang kaligtasan. Na-realize ko, teka muna, naalala ko, ito yung nag-enroll kasi ako sa Judaism, so may mga study sila na binigay sa akin na nakuha ko. Andun yung deeds of the law, part ng mga pinag-aaralan nila at pinag-aaralan ko rin. Meron silang subject na tinatawag na deeds of the law, yung sinasabi ni Paul na walang kaligtasan. Nandoon yung mga yung lahat na law, sabi ng 630 mitzvot, yung 613 law from the Old Testament na ginupit nila, and then they made a study, a school out of that, yung sa Midrash, yung eskwelahan na yun, parang pattern yun sa academy ng Greek. So, ang religion ng Judaism, wala na sa kanila yung Hebrew Judaism, nasa kanila yung Greek Judaism. Na sila, ang truth nila manggagaling na sa academia, sa university. So, hindi na sa temple. So, mga head ng university, yung sinasabi natin sa Sanhedrin, yung 70 elders of Zion. So, hawak nila ngayon. So, yung sa 613 na yun, na 613, 80 lang pala. 613 law sa Old Testament. Mag-cruise control na lang ako. Hirap mag-maintain ng 80 miles per hour. Yung cut-off nitong truck ko is 90. Pagka pedal to the metal. So, yung sa deeds of the law, ito yung yung 613 laws nang nanggaling sa Old Testament kinat, and then they made it into a law na to do. Not to, iba yung to follow, to do, iba yung follow, iba yung do. Ito yung tanda natin, kasi yung follow, ito yung sa obedience. Ang ipapollow mo yung true law, pero yung fake law na ginawa, yung sabi na corrupted law, ito yung you have to do. Fail to visit. Oh, sorry. Kasi ang alam ko, nasa Eurotrack ako, walang way station. Meron pala. So, yun ang lumalabas na yung the law that was meant to be obeyed, after na igupit-gupit, it is now a law which you have to do. And then, ang lagi kong binabalik-balikan, kasi marami na, you can study it for yourself. Kaya lang mag-enroll kayo sa Judaism. Yung example dun sa law na ginupiti lang, yung isa Shema. Ang Shema kasi sa akin, yun ang pinaka, sa akin pinaka best na example, kasi ang Shema is, ito yung Bible verse na ginagamit ng mga Jews sa atin, na nagpapatunay sa kanila na isa lang ang Diyos, hindi tatlo, walang Trinity. So yun sabihin lang. And then para ma-indoctrinate nila yung ma-brainwash nila yung kanilang mga member, they have to read this day and night. So yun ang law. You have to read this day and night before you sleep, and after you woke up, you have to read this. So yan yung sinasabi natin na prayer in the morning or prayer in the evening, depende kung anong ritual yung pwede nating idugtong dito. So that's it, So yun ang nangyari ngayon. Hinihintay ko mag red light yun. Pag tumigil sila, saka ako papasok. Pwede ako sumingit, kaya lang sila, mababait yung AI. Bigat. So, ang law na dapat sundin, hindi ito pa rin ang law na dapat sundin ay parang mali nga, dapat daw lumiko ako dito. Sundin siya ng ganyan, pero pagka tinignan natin sa Bible, yung pinagupitan nila, ang sabi doon ng Panginoon, ito yung Shema, ituro mo to sa anak mo. Habang naglalakad kayo, bago kayo matulog, pagising, ituro mo ito sa kanila.
Mahalaga kasi ang Shema. Kasi sa Shema sabi doon, the Lord God is one. Isa lang ang Diyos. Although na-discuss na natin yan doon sa na-discuss na natin yan doon sa itong mga previous vlog natin 2023 and so also doon sa 2020 or 2022 na once na na ini-study mo yung sinasabing isa lang ang Diyos na nakalagay doon is Jehovah. Jehovah is one. Isa lang si Jehovah, which is true. Kasi iba si Jehovah, iba si Jehovah who saves, si Yehoshua. Iba si Yahweh, iba si Yehoshua. At iba rin si yung breath of Yehoshua, yung Holy Spirit. So, tatlo sila. And using that yung argument na sinasabi na hindi, Old Testament, ito lang. Kaya nga yung Old Testament lang yung tinatanggap nila kasi pwede nilang brasuhin yung yung mind ng tao na using the Bible, sino makakapagpasinungaling? Yun talaga nakalagay. Pero yung understanding, inalis nila. That's why nga, we do not know kung anong actual pronunciation ng tetragrammaton, yung Yod-He-Bab-He, yung pangalan ng Ama. We do not know. Tinago nila. Ayaw nilang malaman natin. Ang reason lang, baka kasi pag maging palasak yung pagbanggit ng pangalan, mawawalan na raw ng visa, which is wrong kasi habang binabanggit mo yun, the more it becomes powerful. Okay, so ginagawa lang tanga yung mga tao, ginagawa lang tayong tanga, hindi na alam, Pilipino tayo, maaari maging tanga tayo sa umpisa, pero pag namulat naman yung mata natin, wala na makakapigil sa atin. Hindi na tayo maloloko. So, pangalan ng only one God, only one Jehovah is Jehovah. So, ang ginawa tinagon lang yung name na Jehovah, ang nilagay doon Lord. Yung L-O-R-D na capital, puro capital letter, L-O-R-D. So, yun ang inilagay nila. Yan sabi ko nga, hindi, naloko ba nila tayo? Hindi. Bakit? Naka-record So, once naka-record yan, kahit sa internet, kahit tanggalin lang, hindi nila matatanggal yun kasi lilitaw at lilitaw palagi yun sa mga researcher na matyaga, yung mga matyaga mag-research. So, yun. Hindi nila kayang, hindi nila kayang pigilan tayo na matuto ng patungkol sa ating Diyos. Kasi ang Diyos para sa lahat, hindi lang para sa kanila. So, yun ang nakita ko, tama pala ang Panginoon na kapag ka ikaw ay susunod ka dun sa i-obey mo yung kanyang kautusan, everything na dadaanan mo, maayos. And then, iniisip ko kung sasabihin ko to sa inyo kasi this may become ang pwede lang makaisip nito is someone na mahilig sa science fiction or someone na masyadong imaginative, but to me this is hindi ito result ng aking imagination, but result ito nung years of study and years of discussing patungkol sa sa salita ng sa plano ng Panginoon sa atin. Kung natatandaan ninyo, diniscuss ko na ito ng matagal pa na matagal pa yung mga last few episode lang. Matagal lang nung 2021 pa. Na ang tao pagka namatay na siya at pagka na-resurrect, wala na mag-asawa. No? Hindi mo na yung asawa mo, kung Christian siya, hindi mo na siya asawa, pantayin na kayo. Ito yung later on na na-realize ko ito yung status ni Adam nung create siya. Kasi nung create sa Adam, isa lang siya. Walang babae, walang lalaki. Kapareho niya yung mga anghel. Kasi yung mga anghel nung create sila, marami sila at hindi na sila nag-aasawa kasi hindi lang kinakailan dumami. Walang sex. Walang male, walang female, walang gender. Pareho din sa Godhead, yung Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Hindi rin sila mag-asawa, walang babae doon. Pare-pareho sila, pantay-pantay sila. Pero meron silang distinct na gawain na makikita doon sa kanilang nature. Halimbawa, ang Diyos Ama siya ang creator
no? Siya ang nagki-create, siya nagpaplano everything. Siya ang high priest, siya ang nagtagaplano, siya ang big boss. High priest is big boss. And then yung anak niya ngayon, ito yung sumusunod, yung gumagawa sa plano niya, no? Ito yung obedient, ito yung sumusunod. And then yung Holy Spirit, ito yung go between ng dalawa na whatever na pinaplano ng Panginoon na gagawin ng anak, yung Holy Spirit na nag-empower siya, nagbibigay ng siya nagbibigay ng sabihin na natin na source siya ng power para ang ating Panginoong Hesus magawa niya yung pinapagawa ng anak. Ngayon, does that mean na dahil ang ama ay mataas, siyang umutos, siya ang mataas? Hindi. Kasi nakita natin na na sa Old Testament, dahil start yung sa Old Testament, ang big boss doon, ang high priest ang ating ama. And then gumawa siya ng yung copy ng high priesthood, pinasa niya sa mga tao para maintindihan natin ang sa high priesthood na ang pwede lang maging high priest ay yung anak. Kaya pagpasok nung anak niya, yung ating Panginoong Hesus, tanggap natin na siya ang ating high priest ngayon kasi dumaan siya dun dumaan siya doon sa process na para maging high priest siya. Ano yung process na para maging high priest siya? Ibibigay niya yung buhay niya sa atin sa krus. So nung binuhay siya ng Panginoon, binigay sa kanya yung high priesthood. Anak, ikaw ng high priest. So high priest natin ang Panginoon ngayon. So sa Old Testament, ang bida yung ama. Sa New Testament, ang bida yung anak. Pero yung anak, hindi siya mananatiling bida kasi pagdating sa future natin, yung wala na yung kasalanan, ibabalik ng ating Panginoon yung high priesthood dun sa tatay niya para, sabi niya, so that the Father will be all in all. Siya na naman yung overall na big boss natin. So, makikita natin yung family ng Panginoon, nandun yung ama, tagaplano, andun yung Espiritu, siya yung nagsuserve, and then yung anak, siya yung nag-obey. So, pagdating sa future, speculation ko na to, no? So, don't take this na ito yung gospel talaga of truth. Take it with a grain of salt. Na yung Godhead ngayon, yung God, Holy Spirit, and the Lord Jesus Christ, silang magpapunction na ruling high priest. Sila ang magpapunction. And then tayo ngayon, so sabi sa Romans 12, we beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present yourself as living sacrifice. Tayo ngayon yung mag-o-obey dun sa Holy Spirit na yan. So tayo ngayon Holy Spirit sa Godhead. So ang Godhead ngayon ang pinaka-high priest, sila ang ruling, and then tayo yung sumusunod. Ano ngayon yung angel? Sila yung magpe-perform the same work ng Holy Spirit. Sila ang every time na may sasabihin ng paggago sa atin ng Panginoon sa future, yung Holy Spirit, yung angels ang mag-empower sa atin para masunod natin yung Godhead. So, that is family. Kaya, nung kinasal ikaw, Bibo, nung kinasal ka, na-realize ko na, I think it's really time for me to discuss this thing kasi you will be forming a family. Ito yung guidance ko sa'yo, no? Kasi nga, lagi nating naisip na maraming problema ang family, so on and so forth. Of course, giniscuss ko na yun sa iyo. Kaya lang, medyo semi-private yung episode 93, no? Yung wedding verses. Na-discuss ko na ito sa inyo na pagdating sa pagsasama ng mag-asawa, magiging magulo lang sila kung hindi sila obedient sa Panginoon. Pero pag pareho silang obedient sa Panginoon, hindi sila mag-aaway mag-asawa, magiging smooth yung kanilang pagsasama. So nabanggit ko rin doon na when Paul admonished the wife to submit to the husband, and then sabi ni Paul, husband, love your wife, hindi ito yung boss-subordinate relationship. Kasi biblically speaking, when a wife submit to the husband, equivalent yung sabi ni Paul na equivalent to kay Christ na submissive siya dun sa ama. Okay? So, anong submission ng Christ sa ama? Ito yung love. So, pag nagsabi siya sa ama, ibig sabihin, lahat na iutos ng ama, susundin niya. So, meron siyang pag-ibig. Yun kasi nakalagay sa Ten Commandments, if you love me, keep my commandments. At yun din na nakalagay sa sinabi ng Christ sa New Testament, if you love me, keep my commandments. Pareho lang yan. So, mahal na yung, and then, yung husband na
na mahal niya yung kanyang asawa, ang ibig sabihin nun, kasi love commitment is same as obedience. So, susunod din siya doon sa gusto ng anak. Kasi ang gusto ng anak sumunod sa husband, therefore, ang magiging equivalent response ng ng husband sa wife is to love the wife the same way the wife loved the husband. So, pantay-pantay sila. Walang subordinate. Unfortunately, ba ang take ng church doon, sabi niya, oh, dapat tahimik ka lang. Sumunod ka sa gusto ko. And that is not love. That is slavery. So, hindi mo slave. And then, ang pinakamaganda rito, no, although perfect na perfect si Adam, isa lang siya, hindi siya dadami. So, sabi ko nga, basic pa lang ang tao. Basic yung world. Dadaan ito sa process para ang earth ay maging katulad ng heaven at dito tayo titira kasi andito kasi yung temple ng Panginoon. At yung temple na yun, yung kanyang sinasabing, in my father's house are many mansions. So, yung temple na nasa atin, andun tayo nakatira. May kanya-kanyang tayong kwarto doon. Hindi na mag-asawa, meron ng privacy din kasi nga pantay-pantay na. So si Adam, hindi siya dadami kung mag-isa lang siya. Kaya sabi nga ng Panginoon, He created the male and female. So inalis niya yung part ni Adam ginawang female. And then itong female na to, para dadami sila, kinakailang mag-isang dibdib. So they should become one again para magkaroon ng anak. And then pag yung anak na sasamba sa Panginoon ay kasing dami na ng anghel, then tapos na ang process, Christ will come down as high priest. Magre-reign siya sa lupa. Magre-reign siya. Hindi, nagre-reign siya sa heaven and earth kasi yung temple and heaven and earth. So under niya ang earth footstool, and then under niyang heaven yung throne nandoon. So heaven is the throne, earth is the footstool. Yun yung temple, and then nakatira tayo dun sa temple kasama ng Panginoon. And that is because ang pattern ng family sa langit, sa heaven and earth is the same, will be the same sa magiging pattern natin sa dulo. Nothing change. Kaya nga sinasabi ng Bible na God is solid, meaning God does not change. Hindi siya nagbabago. And we praise God on that. Hindi siya magbabago. So ang plano niya will fulfill. Ngayon, as for the end time prophecy, bakit hindi ako sumasakay dun sa end time prophecy? Kasi end time prophecy is used to instill fear sa tao to accept God. So they accept God para makaiwas sila sa kunang mangyari sa kanila. While us, we accept God kasi we love God and mahal tayo ng Diyos. So, mas maganda yung natin, pag-accept natin. Yung reason why we accept God is because we want to belong to God at hindi tayo umiiwas sa sakuna. Kasi, once na nag-start ka na maging obedient sa Panginoon, iniiwas ka niya sa mga sakuna, Okay, accident may happen, but you will notice na if the accident will happen to you, lahat ng preparation ng Panginoon para i-mitigate niya yung whatever will happen to your accident, ma-minimize, ma-minimize yung effect, ma-mitigate niya. So, and that's blessing. Pinakita niya yan sa Israel, sa mga Jewish Christian, na nung sinunog yung Jerusalem, they were not there. Kaya nga sabi ng historian, no Christian died dun sa siege ni Titus. Why? Kasi before na-siege ni Titus, dun sa siege ni Festus Gallus, wherein nandoon yung Christian at saka yung mga hindi Christian Jew, yung disobedient Jew, umalis si Festus, na break yung siege, kaya nakaalis yung mga Christian dahil naalala nila, ito yung sinasabi ni Christ, ng Panginoon sa atin, ng Messiah. Pag na-siege, takas. So, na-siege, tumakas sila ng ma-break. And then, nung maulit yung second siege kay Titus, wala na, naiwan na lang doon yung tares, sinunog sila, yung mga wheat, nakatakas na. So, praise the Lord for that. So, this is the year end ng ating Didman's Vlog 2023. And should I die, something happened to me next day, tonight or tomorrow or any day, tapos na yung vlog natin. So, we can end it here. But if ever na ma-spare ako, then siguro, not siguro, but surely, kasi siguro sa atin is like sigurado, hindi sigurado, siguro is like may doubt yung Filipino definition word ng siguro, but in fact, it's surely sigurado. Sigurado ako na once na by next year,
I can start again yung yung Did Vance Vlog 2024 episode 95. But as for now, episode 94 ng hindi start date, world date 123 kasi 12/31/23 123 123. I bid adieu dun sa sa ating vlog at dito sa year na to. So bye for now.